Tiro na nga ba para sa itinuturing the king ng basketball o may huling hirit pa siya para sa isang kampyonato sa pagtatapos nga ng 2025 to 2026 NBA season? Isang malaking palaisipan ang bumabalot sa Los Angeles Lakers. Pagpatuloy pa ba ni LeBron James ang kanyang karera o tuluyan na siyang magpapaalam? Ngayong araw, hihimayin natin ang mga pinakasariwa at lehitimong detalye tungkol sa status ni LeBron at kung sino-sino ang mga pinupuso ang drafting prospect ng Lakers. Tara at pag-usapan natin yan. Balikan muna natin ang kasulukuyang sitwasyon ng frangkisa. Ayon sa opisyal ng ulat ng NBA Communication, natalo ang Lakers sa isang coin flip tiebreaker laban sa New York Knicks. Kaya naman opisyal silang lalapag sa ika-25 na pick sa first round para sa darating na 2026 NBA draft ngayong Hunyo. Samantalang ayon sa ulat ng Real GM, wala silang second round pick dahil napunta ito sa Golden State Warriors mula sa mga nagdaang trade. Ito ang unang pagkakataon na magpapasya ang Lakers para sa kanilang hinaharap matapos ang malaking pagbabago sa kanilang roster. Kasama na ang pagkawala ni Anthony Davis noong nakaraang mga season. Dito na tayo papasok sa ating deep dive at unahin natin ang pinakatinutukang tanong ng lahat. Magre-resign na ba o magre-retiro si LeBron James? Sa ulat ni Dan Wolf ng The Athletic, si LeBron James ay opisyal ng isang unrestricted free agent ngayong Mayo 2026 matapos mapaso ang kanyang kontrata. Ayon sa mga ulat mula sa ESPN Insider, seryosong pinag-iisipan pa ni LeBron kung magpapatuloy siya sa paglalaro. Ngunit malinaw na buhay pa ang kanyang interes na makipagkompetensya, lalo na't bukas ang pinto ng Lakers na ibalik siya ng mas mababang sweldo para magkaroon ng cap space ang team. Ngunit sakaling piliin niyang magpatuloy sa ibang team tulad ng Cleveland Cavaliers o tuluyan ng magre-retiro sa edad na 41 years old, kailangang maging handa ng front office. Sino nga ba ang kanilang mga target sa draft? Ayon sa mock draft front-out ng Silver Screen and Roll, nakatutok ang Lakers sa dalawang bultong talento. Una ay ang powerhouse forward na si Kawhi Pitt mula sa Arizona State na kilala sa kanyang versatile scoring at toughness na pwedeng sumalo sa pwestong maiiwan ng forward position. Pangalawa dito ay ang 6'11" defensive anchor ng Florida na si Reuben Chenyelu, isang purong rim protector na may lakas at tindi sa rebounding upang suportahan ang bagong core ng kupunan na pangunahing si Luka Doncic. Ngunit kung trade naman ang pag-uusapan, mas gustong kumuha ng management ng isang subok na veterano ayon sa Bleach Report upang makipagsabayan sa Western Conference. At sino-sino ang mag-trade prospect na ito? Una sa listahan ay ang big man ng Utah Jazz na si Walker Kessler. Ayon sa ulat ng Lakers Nation, sinubukan ni Rob Pelinka na i-package ang kanilang 25 picks kasama si Rui Hachimura upang makuha si Kessler para maging katuwang ni Luka Doncic sa depensa. Pangalawa ay ang defensive wing at dynamic forward na si Aaron Gordon mula sa Denver Nuggets. Dahil sa pagbabago sa luwag ng sahod ng Denver, usap-usapan na posibleng makuha ng Lakers si Gordon upang maging pangunahing stopper laban sa mga elite forward ng West. Pangatlo dito, kung sakaling nais ng Lakers ng mas matinding opensa sa perimeter, lumulutang ang pangalan ni Jeremy Grant mula sa Portland Trail Blazers. Si Grant ay isang subok na two-way player na kanyang magpapasabog ng 20 points kada laro habang nagbabantay ng pinakamagagaling na scorer ng kalaban. At ang panghuli, ang dark horse sa listahan, si Miles Turner ng Milwaukee Bucks. Si Turner ang tinuturing na perpektong modern center dahil sa pagiging top shot blocker sa liga. May kakayahan din siyang magbuslo ng 3 points na magbibigay ng perpektong court spacing para sa mga drive at saksak ni Luka Doncic. At dito na nga pumapasok ang napakainit na issue kay Rui Hachimura. Ayon kay Dan Woik ng The Athletic, si Rui ay papasok din sa unrestricted free agency ngayong off-season matapos ang kanyang solidong playoff run kung saan nag-a-average siya ng 17.5 points. Bagamat inuulat ng heavy on Lakers na prioridad ng front office na i-resign si Hachimura bilang pangunahing floor spacer sa tabi ni Luka Doncic, maugong ring ang mga usap-usapang tungkol sa isang sign and trade deal. Ayon sa Basket News, nagkaroon na ng paunang pag-uusap ang Lakers at Cleveland Cavaliers para sa isang pakete gamit si Hachimura kapalit ng mga wing defender. Iniulat naman ng Bleacher Report na kung nais ng Lakers na makuha ang kanilang top trade target na si Walker Kessler mula sa Utah Jazz, pipilitan si Rob Pelinka na gamitin si Hachimura mula sa isang sign-in-trade package upang mapantayan ang sahod nito. Kahit pahayagang sinabi ni Rui sa Lakers Nation na nonsense o walang katuturan ang mga trade rumors sa kanya. Kung sakali namang panatilihin si Rui at piliing gamitin ng Lakers ang kanilang 25 pick, nakatutok sila sa dalawang matitinding talento ayon sa Silver Screen and
role. Ang powerhouse forward na si Koa Pitt mula sa Arizona State na may versatile scoring at ang 6'11" defensive anchor ng Florida na si Royvincent Yelu sa isang purong rim protector. Ngunit kung hindi si Kessler ang makuha sa trade gamit si Rui o ang draft pick, tatlong iba pang pangalan ang nasa radar ng Lakers. At ito na nga si Aaron Gordon ng Denver Nuggets, Jeremy Grant ng Portland at elite shooting na si Miles Turner ng Milwaukee Bucks na nagbibigay ng perpektong court spacing para sa mga drive ni Luka Doncic. At napakaraming pwede pang mangyari sa Lakers ngayong off-season. Kaya naman kung kayo naman ang aking tatanungin, kung ikaw ang GM ng Lakers sa kupunang ito, ano ang gagawin mo para kay Rui Hachimura? Papapakawalan mo ba siya sa isang sign and trade deal para makuha sa Walker Kessler o Miles Turner? O mas maiging i-resign siya para manatiling scorer sa tabi ni Luka at Austin Reeves? At para sa ating draft pick, mas pabor ba kayo kay Koa Pitt o kay Royvincent Yelu? I-comment ang inyong opinion sa baba, i-like ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Peace out mga ka-Fast Break!